Tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Hangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 20, mga talatang 20 hanggang 28. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Yes! Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Yes! Alam natin na sa 12 mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay may nagmimithi na makapwesto sa kaliwa at kanan ng ating Panginoon kapag siya'y naghahari na. Ang paghaharing kanilang iniisip ay literal na paghahari dito sa mundo. Ngunit ang paghaharing tinutukoy madalas ng ating Panginoon ay ang kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan. So, yung kanyang mga alagad ay may mga kanya-kanyang pagnanais at mithiin na makapwesto sa kaliwa at kanan ng Panginoon. Pedestal, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan ang umiiral sa puso ng kanyang mga alagad. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon, kung ibig ninyong maging dakila, dapat maging alipin kayo. Kung ibig ninyong maglingkod, dapat ay paglingkuran ninyo yung mga taong nasa sakupan ninyo. Habang naglalakbay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad patungong Jerusalem, iniisip ng mga alagad na itatayo ni Jesus ang kanyang kaharian pagsapit nila roon. Kaya't hindi na dapat ipagtaka na lumapit at lumuhod sa harapan ni Jesus ang ina ng magkapatid na Santiago at Juan upang hilingin kay Jesus na ipagkaloob sa kanyang 2 anak ang karapatang makaupo sa kanyang tabi, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Tingnan po ninyo yung isipan ng 2 alagad. At nang ito'y marinig ng 10, sabi sa ating binasa, sila'y nagalit. Bakit? Sapagkat sila man ay pinapangarap na makaupo kapag naghari na ang Panginoon sa kaliwa at kanan. Literal na paghahari sa Jerusalem. Pero ang totoo, lahat sila ay binulag ng kanilang personal at political na ambisyon o hangarin. Hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang mga panahong iyon, ang tunay na dahilan kung bakit pupunta si Jesus sa Jerusalem. Ang to pa rin ang kalooban ng Ama at iyon ay ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Yes! Masigit na nangingibabaw sa isipan at puso ng mga alagad ang kanilang mga ambisyon sa halip na isulong ang misyong dalhin ang mabuting balita at ipakilala ang Diyos sa lahat. Yes! Nawa ang lahat din ng mga naglilingkod sa ating Panginoon sa ating kapanahunan ay walang ganoong ambisyon ang makilala, maitaas, may kapangyarihan, maging dakila. Dapat ang misyon ay makapagdala ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakapakinig nito. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas. Ang dapat natin gawin, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas upang piliin ang paglilingkod at hindi ang paghahangad sa kapangyarihan para isulong ang sariling
kapakanan at mithiin o mga hangarin.